prayers. In the sweet name of Jesus, amen. Happy midweek, everyone. Before I mention all the names of the participants, let me share with you one of the Bible inspiring Bible verse which found in the book of Joshua 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid and do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you. Welcome to PUC Remnant Church Emerald Care Group. Ang nanguna po sa ating song service ay si Sister Cora Rosales. Sumunod ang opening prayer na ipinagkaloob sa atin ni Sister Corazon Malalis. For our musical offering will be rendered to us by Sister Chelsea Magluyan. Our holy message for tonight will be delivered by Sister Myra Lasco. Then for our season of prayer, Brother or Elder Joelson Umbao will lead us. Lastly, for our closing prayer will be given by our speaker. Our program will flow as stated. Again, happy midweek, everyone.
Magandang gabi po sa inyong lahat. At ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa positive approach. Yan. So, ito ang ating talata na ating babasahin. Psalms 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Salamat nga pala dun sa umawit na napakaganda na ito ay nagbibigay inspiration sa atin. At bago ko umpisahan ay tayo muna ay manalangin. Ama namin nasa mga langit na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito na binigyan niyo po kami ng panahon para sambahin po kayo sa spirito at katotohanan. Ingatan niyo po ang aming mga isip, ang aming mga puso. Inisinawa po ito para ang Holy Spirit ay pumasok at siya po ang magbibigay ng mensahe sa gabing ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, sinasabi dito na the more we have a negative sa ating mga naririnig, sa mga balita, sa TV, sa mga nakalagay dyan sa Facebook, yung mga fake news, yan ay binibigyan tayo ng duda at si Satan ang nag-i-inject sa ating mga isip para ang lahat ng mga negative na yan ay ma-absorb ng ating mga isip. Sana naman ay hindi natin isasantabi ang mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Yan, halagay dito nakakarinig tayo ng mga kalamidad, ay nakakarinig tayo ng mga dumarating ang mga kalamidad, mga aksidente sa mga kalye, at ang mga lalaki, mga babae, mga bata o mga matatanda na ay madaling nagkakamatayan. So yung kalamidad din na nangyayari ay dun natutuon ang ating mga isipan at ang world economies are not improving. So sa mga naririnig natin, mga gera sa Ukraine, sa Russia, sa Middle East, ayan ay mga nagbibigay ng kaguluhan sa ating mga isip. Pero yan lahat ay natutupad dahil sa may propesiya na magaganap ang mga bagay-bagay na ganyan. So, at such moment, we least estimate the power of God to transform and save. Instead of magnifying our doubts, we do better to bring Jesus in our hearts, whose sun will outshine all the darkness of this life. Confidence in God is needed in the last days of world history. Our lips will do better to declare the victory Christ has gained for us on the cross. Yan.
when we dwell and meditate on the negative and fill our hearts with discouragement, we destroy our faith in our Maker. Divine power is as usual mighty to save. On it we must depend. Obviously, when Satan knows we are leaning heavily upon our feelings and day-to-day circumstances, he entangles these ugly events before us and we go neck deep into faithlessness. Nawawala na ang ating pananampalataya dahil natutuon na sa mga negatibong nangyayari. So, next, he discouraged us so that we will not read the Bible or pray, and we become his helpless victims. Having succeeded in making us believe that our prayers don't go above the ceiling or roof, he makes us think and believe that our Maker is an absentee landlord. Little by little, the gap between us and our God gets wider and wider till it will take extra assignment to bring us back to the faith of our fathers. So, di ba yung mga faith ng mga ninuno natin, nagkaroon ng yung mga dinala ni Moses sa ilang, anong nangyari? Di ba? Lahat yun ay namatay. Ang nabuhay lang yung mga napanganak doon. Pero yung ating mga lumabas doon ay lahat namatay because of nawalan sila ng pananampalataya. Sana naman po, hindi po tayo mawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Never a prayer is offered, however faltering, never a tear is shed, however secret, never a sincere desire after God is cherished, however feeble, but the Spirit of God goes forth to meet it. Yan sa Christ Object Lesson 206. We should be on the Lord's side. God has the whole world, including the child born last second, in his hands. We dare not doubt his control of the universe, the same power that changed water into wine, blind eyes into seeing eyes, withered limbs into walking and running limbs, whether hands into active and busy hands, guilt into forgiveness, strangers into neighbors, enemies into friends, slaves into free people, dead bodies into living bodies, crucifixion into resurrection, and sorrow into joy, is the same power that is controlling the world today. So makikita natin na ang mga tao ay nahihirapang manampalataya dahil sa mga nangyayari sa mundong ito. Tumataas ang gasolina, tumataas ang pagkain, tumataas lahat. Pero hindi ba natin naiisip na tayo kailangang magtiwala sa Panginoon? Diba? So, ang pagtitiwala natin ay
sa ating Panginoon ay napakahalaga dahil diyan masusukat ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa Tagalog ng Psalms 19:14, sana lahat ng sinasabi ko at lahat ng nasa puso ko maging acceptable sa iyo, Lord. Ikaw ang nagtatanggol at nagliligtas sa akin. Sana naman po ay mayroon tayong napulot sa leksyong ito na dapat tayong mag-meditate sa kanyang mga salita at hindi natin ituon lahat ang ating isip sa mga negatibong nangyayari sa mundo. Alam natin na lahat yan ay mangyayari bago dumating ang Panginoon. Kaya tayo'y laging manalangin at magbasa ng Biblia na ito'y magbibigay ng kasiyahan sa atin at kapayapaan sa ating isipan. Lahat ng ito ay aking hinihiling at sana po lahat po tayo ay maligtas at makasama ng Panginoon dyan sa langit na bayan. Yan lang po ang aking masasabi sa gabi. Salamat po. Good evening po. Happy midweek. Tayo po'y manalangin po. Mukhang dalawa lang po yung nakita ko po dun sa prayer request sa worship GC natin. So, ayun na po ipagdadasal natin. Tayo po'y yumuko sa panalangin. Panginoon, Diyos na nasa mga langit, pinupuri namin kayo dahil napakabuti niyo sa amin. Kayo'y puno ng pag-ibig, pag-unawa, at tinutupad niyo ang inyong mga pangako. Kaya po lagi namin dinadalangin na patibayin niyo pa po lalo ang aming pananampalataya upang kami ay ma-focus sa iyo at hindi sa mga problemang dumarating ngayon sa mundo namin. Dinadalangin namin na palakasin niyo ang aming pananampalataya. Bigyan niyo lagi kami ng oras para makapagbasa ng Bible at sa tulong ng Holy Spirit maunawaan ang laman nito upang magkaroon kami ng strength para kayanin ang mga pagsubok ng buhay. Lord, nagpapasalamat kami sa mga biyayang inyong binibigay sa amin araw-araw. Pati mga pagsubok, nagpapasalamat kami dahil lalong tumitibay ang aming faith. Sana po Lord, magamit nyo kami palagi para maging ilaw kami sa mga taong nasa kadiliman. Mag-guide namin ang mga taong nakakasalamuha namin palapit sa inyo. Naway ang mga ugali namin ay mag-reflect ng inyong karakter. Dinadalangin ko Lord ang members ng aming church, ng Remnant Church na sana'y magkasundo-sundo kami at magkatulungan para palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Lalo na po ang mga baguhan naming miyembro, naway umilit po ang kanilang faith. Dinadalangin po namin ang pamilya ni Brother Jazz, kanyang ama at ina na sana'y sila po'y magkaroon ng maayos na kalusugan. Dinadalangin din po namin ang kapatid ni Sister Myra, naway magkaroon ng kakayahan at lakas at pagpapala para masagot ang mga gastusin na kanyang kinakaharap ngayon. Dinadalangin din po namin Lord ang may mga sakit, ang mga namomroblema, may mga problema sa pera, kalusugan, sa mental health. Lord, tulungan niyo po sila na malagpasan ito at ilapit niyo po kami sa kanila para kami makatulong din. At pagpalain niyo po kami lagi. Humingi kami ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa namin sa inyo at sa aming kapwa. At inaabangan po namin ang inyong pagbabalik, naway maging handa kami at maging matibay ang pananampalataya hanggang katapusan. Lahat po ito'y aming nihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang Sweet Hour of Prayer.
it's near by thy return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to Him most truth and faithfulness in peace the waiting soul to bless. And since we bids me seek His face, believe His word and trust His grace, I'll cast on Him my every care and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, may I thy salvation share, till from and peace His love behind I view my home and take my flight in immortal bliss. I'll rise to seize the everlasting prize, unshed while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Tayo po manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe na binigay niyo po sa amin. Na lahat ng mga nangyayari ay inyo pong binibigyan ng kalakasan kami na maging matatag sa aming pananampalataya. Kung ano man ang mga problema, kung ano man mga nangyayari sa aming mundong ito, ay alam po namin na kayo ay in control sa lahat ng nangyayari. Alam po namin na kami po ay inyong poprotektahan sa anumang mga kapahamakan. Patawarin niyo po kami sa anumang aming mga pagkukulang, pagkakasala sa inyo. Ingatan niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa online man, sa FB Live. Ingatan niyo po sila na maging malakas ang kanilang pananampalataya sa inyo. Lagi ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at pagbabago ng aming isipan at mga ugali. Ingatan niyo po rin po ang mga kasama namin na taga Barangay 160 na sila ay lalo silang
manampalataya sa inyo. Dahil sila ay nahihirapan sa kanilang buhay, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Marami pong salamat sa gabing ito at lahat ng ito ay aking dinadalangin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Happy midweek. Thank you po sa message.